Ano ang mawawala at ano ang makukuha ng Pilipinas kapag si Sara Duterte ang naging presidente? Sa bawat eleksyon, hindi lang pangalan ang ibinoboto ng sambayanan, kinabukasan ang nakataya. At kung si Sara Duterte ang maupo bilang Pangulo ng Pilipinas, ang tanong ay hindi kung siya ay matapang o kilala, kundi ano ang kapalit ng kanyang pamumuno. Ano ang maaring makuha ng Pilipinas? Una, katatagan sa pamumuno. Hindi lihim na si Sara Duterte ay hindi people pleaser. Sa mata ng ilan, ito ay kahinaan. Ngunit sa panahon ng krisis, ang ganitong uri ng leader ay madalas hinahanap, isang leader na hindi natitinag ng ingay, hindi padalos-dalos, at kayang magdesisyon kahit may kapalit na kritisismo. Pangalawa, mas malinaw na disiplina sa law and order. Batay sa kanyang political background at imahe, may inaasahan ng publiko na magiging mahigpit ang pamahalaan laban sa krimen, sindikato at katiwalian, lalo na sa mga ahensyang matagal nang inuugnay sa smuggling at illegal activities. Ang ganitong signal ng disiplina ay maaaring magdulot ng mas ligtas na komunidad at mas maayos na kapaligiran para sa negosyo. Pangatlo, political stability at continuity. Sa isang bansang madalas magpalit ng direksyon tuwing may bagong administrasyon, ang pamumuno ni Sara Duterte ay maaaring magbigay ng continuity, isang gobyernong hindi laging nag-i-eksperimento, kundi sinusubukang patatagin ang umiiral na estruktura. Para sa ilang sektor, ito ay nagbibigay ng predictability, isang mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ekonomiya. Ngunit sa bawat lakas, may kaakibat na kapalit. Maaaring mabawasan ang espasyo para sa dissent at kritisismo. Ang isang matatag na pamumuno, kapag hindi na balanse, ay pwedeng magmistulang sarado sa opinyon ng iba. Kung ang gobyerno ay masyadong nakatuon sa kontrol at kaayusan, may panganib na mapag-iwanan ang boses ng civil society, media, at ordinaryong mamamayan. Ikalawa, may posibilidad ng selective justice. Ang pinakamalaking tanong sa anumang anti-corruption drive ay hindi kung may mahuhuli, kundi kung patas ba ang hulihan. Kung ang batas ay tila mas mabigat sa kalaban kaysa kaalyado, ang tiwala ng publiko ay unti-unting mauubos, at kapag nawala ang tiwala, kahit ang magagandang pulisiya ay nagiging kahina-hinala. Ikatlo, maaaring hindi agad maramdaman ang ginhawa sa ekonomiya kung hindi ito ang uunahing laban. Ang disiplina ay mahalaga, ngunit ang sikmura ng tao ay hindi napupuno ng retorika. Kung hindi bababa ang presyo ng bilihin, kung hindi tataas ang sahod, kung hindi dadami ang disenteng trabaho, ang tanong ng masa ay mananatili. Nasaan ang pagbabago sa araw-araw kong buhay? Sa huli, ang pamumuno ni Sara Duterte, kung mangyayari man, ay hindi huhusgahan ng social media, hindi ng headlines, at hindi ng apelyido. Huhusgahan ito ng simpleng tanong ng bawat Pilipino. Mas gumaan ba ang buhay ko? Mas ligtas ba ang pamilya ko? Mas gumagana ba ang gobyerno para sa akin? Ang pagiging Pangulo ay hindi tungkol sa pagiging pinakamalakas o pinakatahimik. Ito ay tungkol sa bigat na kayang buhatin at sakripisyong handang gawin para sa bayan. Kung si Sara Duterte ang maupo, ang Pilipinas ay maaaring makakuha ng katatagan at disiplina, ngunit ang hamon ay kung kaya bang panatilihin ang katarungan, malasakit at tunay na ginhawa. Dahil sa dulo ng lahat, hindi personalidad ang hinahalal ng sambayanan, kundi ang uri ng buhay na nais nilang maranasan.